Hello po, kamusta po kayo? Ayan, ang ating babasahin po ngayon ay ang kwento po ng anghel mula sa kalangitan na ipinababa po ng ating amang liwanag sa langit para maituwid po yung ating paniniwala. Ayan, so ito po ay video number 2. Yung number 1 po ay kwento ng kung paano nag-umpisa yung ribulto ng amang Hesus sa langit. So ngayon, ito pong kwento naman ni Mauricio po ay kwento kung paano nakarating ng simbahan yung ribultong inukit. So ayan, siya po ay pumanaog noong Nobyembre 21, 2020. Ayan. So siya po si Mauricio ang bumili kay Henry ng inukit na ipinagpalit sa gintong pilak na nilagay sa simbahan. So si Henry po yung mag-uukit. So kaya may makakita po kayo ng mga ribulto may nakaukit po na Henry sa taas. Ano po? Kaya lang, sa ibang relihiyon po, ginawan po nila ng ibang ibig sabihin o meaning nung Henry na yon. Pero ang pinakadahilan pala kung bakit may Henry, yun po yung pangalan ng maglililok, kaya niya nilagay yung pangalan niya para matandaan ng tao at kilalanin siya na isang napakagaling na mag-uukit. Ano po? So, ayun mga pasensya na po, may vlog po tayo, nasanay tayo. So, ayan mga kapatid. So, basahin po natin. Isang magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako'y humihingi ng kapatawaran sapagkat ako ang nagdala ng napakalaking wangis ng amang Hesus sa kalangitan na siyang inakala sa hilagat kanluran. Ang ngalan ko ay Mauricio. Ako humihingi ng kapatawaran sa inyo. Ako isang maglalakbay. Aking nasilayan ang napakagandang wangis ng amang Hesus sa kalangitan. Akin tong kinuha at pinagbili sa karamihan. Ang isa ay may sulat na Henry at ang Henry ay ngalan po ng mag-uukit. Ayan po, sinabi niya rito, ngalan po ng mag-uukit yung Henry. Ipagpatawad mga kapatid, pagkat ang ngalan, ngunit ang isa ay wala. Ito'y aking nakuha sa isang maglililok. Siya po ay may isang anak. So, yan po yung si Anghel Marco po. Yan, babasahin din po natin yung kwento niya. Isusunod po natin dito. Siya rin po ay anghel ngayon sa kalangitan. Yan. Hindi na marapat sa aking paglalakbay, ang lahat ay nasisihan sa napakalaki kong daladalang wangis ng amang Hesus sa kalangitan. Ako'y naglalakbay na dala ang karetela. Ang karetela, yan, tinatanong niya po dito kung pamilyar daw po sa karetela sa panahon natin ngayon. Yan. Sa inyong kapanahunan, ito'y aking daladala sa aking paglalakbay. Ang lahat ay nasisihan sa aking daladala. Isang malaking simbahan. Ito'y simbahan ang siyang nanguha ng aking napakalaking daladala. Ito'y aking binigay at ako'y binigyan ng napakaraming ginto. Ako'y nagtataka kung bakit. At ang nakalagay sa itaas ng krus ay yaon, ay Henry. Yan, yung kinuha po ng simbahan, yung may Henry na kasulat sa taas. Ayan. Ito'y aking pinagbili at ako'y binigyan ng napakaraming ito. Ako'y nagtataka kung bakit na ang nakalagay na yon ay Henry na kanyang kinuha sa napakalaking simbahan. Ano po ang inyong gagawin sa aking daladala? Yaon ang aking katanungan, ngunit sila'y hindi umimi kapatid. Ano po ang inyong gagawin sa inyong daladala? Gusto nyo bang ihatid ko po kayo sa maglililok doon lamang sa hilaga? Kung gusto nyo ihatid ko kayo, yaon ang aking tinuran upang ako'y magkaroon ng napakaraming ginto kapatid. Sila'y aking sinamahan, ngunit ito'y hindi na kapatid sapagkat yaon lamang ang kanilang nais, ang aking daladala. Simbahan ng aking tinuran kapatid. Kayo ba hindi nyo ba nababatid na kung bakit simbahan ang aking tinuturan? Yaon ay mayroon na noon kapatid. Kanila itong dinala, simbahan ng aking tinuran sapagkat pumaparoon ang karamihan. Ngunit ako'y nagtataka kung bakit nila inilagay sa gitna ng kanilang simbahan. Ako na ay
aalis. Maraming salamat aking kapatid. Ako na aalis at paparoon sa kabilang bayan. So, ayan po. Malinaw po na kinikwento niya yung kung paano napunta po yung rebulto ni Amang Hesus sa langit na mayroong pong nakalagay na Henry sa taas. Ako pa'y mayroong daladara. Maraming salamat kapatid. Ako'y naglakbay sa kanluran. Ang aking bayan ay sa bayan ng Modesio. At ito ay wala na. Ako'y walang kabiyak kapatid. Ang aking daladala noon ay kinuha. Ang bilang ng araw at ang buwan nung aking ibinigay ang rebultong yaon ay sa buwan bilang ikauna ng buwan at ikauna ng araw. Sa kanluran, ako ay pumaroon. Isang napakaliit na lamang na inukit ang siyang natira. Ang siyang natira na aking hawak-hawak. At hindi ko na nabatid kung saan ko pa ito itutungo. Ano ba ang iyong silbi sa akin? Bakit ikaw ay pilit nilang kinukuha sa akin? Bakit ikaw ay pinipilit nilang kinukuha? Ako'y nagtatanong kung bakit kapatid. Ako'y nagtatanong sa aking sarili. Nang may lumapit sa akin, isang paslit at sa aking pagkakahinto ay hinawakan ng isang paslit ang aking hawak na inukit at ang kanyang tinuran, ito na lamang po. Napakaamon ng mukha. Ito'y kaawa-awa. Ang iyong inukit, ito ba iyong nais munting paslit? Opo, maari po ba? Bakit mo ito nais? Sino ba ito? Siya'y napaisip. Sino ba ito? Ako po'y naawa sa kanya. Sa nangyari sa kanya. Ako'y muling napaisip. Sinong aba na nasa wangis? Amang Hesus. Amang Hesus. Siya ba ang Amang Hesus sa langit? Ako'y nagtaka sapagkat ang akin palang daladala ang wangis ng Amang Hesus sa langit. Ito'y kanyang wangis. Hindi ko iyon nabatid mga kapatid sapagkat karamihan kong daladala na kanya palang wangis. Wangis pala ng Amang Hesus sa langit ang aking daladala. Ngunit ito'y may ngalan na Henry. Ako noon ay panandalian na nawala ng pag-iisip. Sa maraming katanungan sa aking kaisipan, ilang buwan at araw akong nawala ng pag-iisip hanggang sa aking nasumpungan ang tunay na katotohanan. Ayan mga kapatid, ayan. So, ibig sabihin, nagbebenta siya ng mga rebulto na hindi naman po niya alam, hindi niya intention na yung palang binebenta niya ay ang wangis po ng Amang Hesus sa langit. So, pagpatuloy po natin. Sabi niya, yan, muli, ang aking ginawa, ito'y malaking kasalanan. Pagkakamali, ako'y gumising dala lamang ng isang napakalaking liwanag. Yan. So, siya po pala ay nagising sa napakalaking liwanag. Isang arkanghel ang siyang pumaroon sa akin. Ano ang iyong nagawa? Ako po ay inyong patawarin. Sapagkat ang wangis ng Amang Hesus sa langit ay aking pinagbili. Ngunit kailanman kapatid, ay hindi maiukit ang kanyang wangis. Ang wangis ng Amang Hesus sa langit, ako'y napaluhod ng napaluhod at hindi na muling nakatayo. At isa itong malaking pagkakamali. Ako po ay nagkasala at ako po ay patawarin. Humayo kang muli at ang iyong nagawa sa ating Ama sa kalangit ay iyong ituran, ito ay mali. Ngunit huli na kapatid. Ito'y huli na sapagkat ito ay kanila nang sinasamba. Patawarin, ako'y patawarin kapatid sa aking nagawa. Ang alam ko lamang na noon ay ako ay namimili ng aking ibibigay at gagamitin, ngunit ito'y isang malaking kasalanan. Kaya't ako ay inyong patawarin, maging ang mga paslit ay nadin lang din sapagkat yaon ang kanilang nasilayan at yaon daw ay ang Amang Hesus sa kalangitan. Ngunit ito'y mali, kailanman ay hindi maiguguhit o maiukit ang wangis ng Amang Hesus sa kalangitan. So napakalinaw po na lahat ng existing na mga rebulto ng itsura po ng Amang Hesus sa langit at kahit po yung mga scientist na nag-aral po ng mga history na lumalabas po ngayon sa YouTube, sa social media, na yun daw po yung itsura ng
Amang Hesus sa langit. Mali po yan. At ang bilang ng buwan ng aking ipinamigay sa paslitang ribulto ay sa bilang ng ikatatlo ng buwan at 41 ang araw. At noon ay isa sa naganap na 59 na taon na gulang nang ako ay pinanaugan at ako noon ay 50 na taong gulang ng akin na noon itong ipinamigay ang ribulto. Kaya noong akin na itong balikan ay kanila na itong sinasamba, kapatid. Hindi ko na ito mabawi at yaon ay hindi ko na mabawi. Hindi na nila ako pinaniniwalaan kailanman. Ang wangis ng Amang Hesus sa kalangitan ay maiukit. Sino ang inyong sinasamba? Yaon ang naganap. Ako'y sinibat noon sa likuran. At doon ako namayapa sapagkat sa akin daw sinasambit ay yaon daw ay isang kasinungalingan. Yaon ang siyang tunay na ganap. Ako'y 59 na taon gulang nang ako'y namayapa. Maraming salamat. Nawa ay wag nyo nang sambahin ang akin lamang kinuha na aking kinuha, at ito ay ang sabayan noon ng Roma. At ang aking kaarawan ay sa bilang ng 23 sa bilang ng buwan at sa bilang ng araw ay 7. Maraming salamat po. So ayan mga kapatid, noong nais niya nang itama yung nagawa niyang pagkakamali na ipinabahagi niya sa tao na mali yung kanilang sinasamba, siya ay pinatay po, sinibat siya. So ayan po ang kwento. Sana may natutunan po kayo na kung tayo pala ay mananalangin, magdarasal, ito po, tayo po ay dumirektang tumawag sa ating Amang liwanag sa kalangitan na siyang may likha po sa atin, kasabay po ng pagtawag sa Amang Hesus sa langit at sa lahat po ng mga banal na anghel. Ayan. Ang panimula po ng pagdasal, ang pagbati po sa kanila ay magandang kaliwanagan. Kaya pag nagdarasal po tayo, ayan, ang una po natin bibigkasin ay magandang kaliwanagan po, Amang liwanag sa langit, Amang Hesus sa langit, at sa lahat po ng mga banal na anghel sa kalangitan. Tapos po, isunod nyo na po yung sarili nyo dasal. Maraming salamat po.